Shoutout nga pala kay Nestor Ladera, bumili ng sapatos. Maraming salamat sa iyo, kaibigan. Russell Westbrook, naging malaking bagay ang pagbabalik para sa Nuggets. Lakers hindi na kayang ma-afford ang pagkakamali. Maaaring huling laro na ang paparating na Game 5. At Stephen Curry, naalala ang karanasan sa Nuggets sa Game 5 at ayaw na niyang maranasan iyon. Ngunit bago ang lahat, kung gusto niyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Sumabog si Jamal Murray ng 43 puntos at nag-ambag si Russell Westbrook ng 21 sa kanyang pagbabalik mula sa injury sa paa upang pangunahan ang panalo ng Denver Nuggets 131-115 laban sa Los Angeles Clippers nitong Miyerkules ng araw. Sa tagumpay na ito, hawak na ng Nuggets ang 3-2 series lead in best of 7 series. Nag-ambag din si Aaron Gordon ng 23 puntos na siyang bayani ng Game 4 at naitala ni Nikola Jokic ang kanyang ika-21 career playoff triple-double na may 18 puntos, 10 rebounds at 12 assists. Muli na namang umabante ang Denver ng 22 puntos sa pagsisimula ng ika-4 na quarter, ngunit gaya ng Game 4, bigla na namang bumawi ang Clippers. Noong nakaraang laro, nabura ng Clippers ang kalamangan ng Nuggets at halos nanalo kung hindi lang sa buzzer-beating dunk ni Gordon, ang kauna-unahang walk-off dunk sa kasaysayan ng NBA playoffs. Sa pagkakataong ito, kumamada ang Clippers ng 17-4 run at nabawasan ang lead ng Denver sa single digits. Ngunit agad itong sinupil ng Nuggets sa pamamagitan ng 11-0 run na pinangunahan ni Murray at Gordon 5 puntos, dahilan upang mailabas na ni Clippers coach Tyronn Lue ang kanyang bench. Gaganapin ang Game 6 sa Biyernes ng araw sa Intuit Dome at isang panalo pa ng Nuggets ang magtatakda ng second round matchup kontra top-seeded Oklahoma City. Pinangunahan ni Ivica Zubac ang Clippers sa kanyang career high na 27 puntos sa playoffs. Sinundan ni Kawhi Leonard na may 20 puntos at ni Bogdan Bogdanovic na may 18 puntos. Matapos hindi makalaro sa Game 4 dahil sa pamamaga ng kaliwang paa, bumalik si Westbrook at agad nagpasiklab sa first half na may 16 na puntos sa loob lamang ng 12 minutos. Dahil sa kanyang pagbabalik, nagkaroon ng pagkakataon si Nuggets interim coach David Adelman na gamitin ang bench, lalo na't ang 5 starters ng Denver ay naglaro ng higit 42 minuto bawat isa sa Game 4. Ito ang unang beses na natalo ng back-to-back ang Clippers mula pa noong Marso 4. Ano sa tingin nyo sa series na ito, mga kaibigan? Sa ibang balita naman, mga kaibigan, nakikita ni Los Angeles Lakers coach JJ Redick ang pagmamadali na inaasahan niya nitong Miyerkules habang nagsasanay ang kanyang team bago ang maaaring huling laro ng isang magulong season. Masasabi kong kami ay nasa bingit, sabi ni Redick, at dapat lang. Hindi lang ang Lakers ang kupo ng mataas ang seed na nasa alanganin habang papalapit ang isang mahalagang Huwebes sa NBA playoffs. Parehong nakakuha ng division titles ngayong season ang 3rd-seeded Lakers at 2nd-seeded Rockets, habang halos nauungusan lang ang ilan sa mga kakompetensya sa dikit na Western Conference kung saan 4 na panalo lang ang pagitan ng pangalawang pwesto ng Houston at ika-8 pwesto ng Memphis. Ngunit kapwa nasa bingit ng pagkakatanggal ngayon ang Lakers at Rockets. May 3 sa isa na kalamangan ang Minnesota Timberwolves at Golden State Warriors at may pagkakataong tapusin na ang mga first round series sa mismong home court ng kalaban at umusad sa second round kung saan sila'y maghaharap. Dapat talaga naming tratuhin ito na parang Game 7, sabi ni Luka Doncic. Kapag natalo ka, uuwi ka na, kahit ano pa man. Hindi kami pwedeng tumingin sa hinaharap. Kailangang mag-focus muna sa larong ito at saka na lang ang susunod. Ang tanging benepisyo ng pagkakamit ng bahagyang mas mataas na binhi ay dumarating na ngayon. May home court advantage ang parehong Lakers at Rockets para sa Game 5 at Game 7 kung aabot sila roon. Kailangan naming maglaro na may matinding desperasyon, ani ni Redick. Hindi mo na mababago ang mga nangyari at hindi mo pwedeng kaawaan ang sarili mo. Ang mga malalawak na dahilan kung bakit napunta sa ganitong sitwasyon ang Lakers at Rockets ay malinaw at kahit papaano'y lohikal, pero hindi nito gagawing mas madali ang matanggap ang pagkaalis sa unang round kung hindi sila makakabawi mula sa ganitong matarik na agwat. Ang Lakers ay patuloy pa ring binubuo ang kanilang identidad at teamwork matapos ang trade sa kalagitnaan ng season para makuha si Doncic.
Ang bagong Slovenian superstar nila ay nakalaro lamang ng 21 laro kasama si LeBron James sa regular season, hindi sapat na panahon upang makabuo ng isang konsistenteng winning approach, bagay na napapatunayan nila ngayon sa first round laban kina Anthony Edwards at sa mas batikang Wolves. Wala kaming gaanong practice na magkasama kaya mahirap buuin ng chemistry sa court, pero sa tingin ko handa kami, sabi ni Doncic. Pwede sana naming mapanalunan ang ilang laro sa serye. Maliit na mga pagkakamali ang gumastos sa amin, pero kumpiyansa pa rin kami na kaya naming manalo at ibubuhos namin ang lahat. Anong masasabi niyo mga kaibigan, makakaahon kaya ang Lakers bukas? Speaking of Game 5, malapit na ring umusad sa Western Conference Semifinals sina Stephen Curry at ang Golden State Warriors laban sa Houston Rockets matapos ang mahalagang panalo sa Game 4. Habang babalik sa Houston ang serye para sa Game 5, ginagamit ni Stephen Curry ang kanyang malawak na karanasan sa playoffs upang maayos at mabilis na pagtatapos ng serye. Ang pinakamahabang 2 o 3 minuto para tapusin ang laro. Paliwanag ni Curry tungkol sa kanyang karanasan, nagbalik tanaw ang sharpshooter ng Warriors sa kanyang unang karanasan sa closeout game noong playoffs na nagsilbing mahalagang aral na patuloy niyang ginagamit higit isang dekada na ang lumipas. Naalala ko yung una naming dikit na laban o yung una kong karanasan noong 2013 versus Denver. Sa tingin ko leading kami ng 10 puntos ilang minuto bago magtapos. Ang dami naming turnovers at parang iyon ang pinakamahabang 2 o 3 minuto sa pagtatapos ng laro, paliwanag ni Curry. Malaking bagay na napagdaanan ko na yon paulit-ulit sa nakaraang dekada. Isa itong karanasang ubos lakas, dagdag pa niya. Ang series na yon laban sa Denver ay kapansin-pansing kahawig ng kasalukuyang sitwasyon ng Warriors. Noon, hawak din ng Golden State ang 3-1 lead, ngunit nabigong tapusin ang serye sa Game 5 at kinailangan pa ang Game 6 sa road para umabante. Alam ni Stephen Curry na hindi magiging madali ang Game 5 dahil sa home court ng Houston. Batid ni Curry ang kahalagahan ng maagang pagtatapos ng serye para sa dagdag na pahinga. Ngunit malinaw rin sa kanya ang hamon, lalo't sa Houston nila ito lalaruin, isang lugar na kilala sa init ng crowd. Mas maraming pahinga, mas maganda. Ayaw mong makipaglaro sa kapalaran pero alam mo ring ang mga close-out games ang pinakamatitindi dahil sa desperasyon ng kalaban, diin ni Curry. Kapag sa home court ng kalaban, mas mahirap lalo. Hindi sila susuko, magpapakain sila sa enerhiya ng kanilang crowd. Hindi naman ibig sabihin kailangan mong maglaro ng perpekto. Alam din ni Curry kung paano humarap sa malalaking laban. Bilang isang 4 na beses na kampeon, pinasimple ni Curry ang kanyang approach sa iilang pangunahing prinsipyo. Mahaba ang laro. Kailangan mong maging matatag at higit sa lahat, disiplinado. Iyan ang pinakamalaking hamon sa amin. Kasama si Jimmy Butler at si Draymond Green na matibay na haligi sa depensa, muling nabuhay ang championship aspirations ng Warriors. Ang maayos na pagtatapos ng serye kontra Houston ay hindi lang magpapatunay ng kanilang pagbabalik sa forma, kundi magbibigay rin ng mahalagang oras para makabawi bago harapin ang susunod na kalaban sa tiyak na magiging matinding laban sa Western Conference Playoffs. Anong masasabi nyo sa paparating na Game 5 na ito mga kaibigan?